Alam nyo ba na kung sakaling sumiklab ang isang malawakang nuclear war, maaari nitong hatiin ang kasaysayan ng sangkatauhan sa dalawa. Ang lahat ng nangyari bago iyon at ang madilim na panahon pagkatapos ng digmaang nuklear, sa pinakamasamang sitwasyon, posibleng lamunin ng naglalakihang apoy ang tens of thousands of square kilometers at pumatay ng daan-daang milyong tao sa loob lamang ng ilang oras. Nakakatakot na isipin, di ba? Pero ang mas nakakatakot ay ang maaring sumunod pagkatapos noon, ang tinatawag na nuclear winter, na posibleng kumitil ng bilyon-bilyong buhay at tuluyang magpabagsak sa kabihasnan na inabot ng libu-libong taon bago nabuo. Sa video na ito, pag-uusapan na natin kung paano nag-uumpisa ang nuclear winter, ano ang magiging hitsura nito, at kung bakit ito lubhang mapanganib hindi lang sa mga bansang direktang sangkot kundi sa buong mundo. Nagsisimula ang lahat sa firestorms na dulot ng nuclear weapons. Kapag sumabog ang isang sandatang nuklear, may nabubuong napakainit na bubble ng gas na mas mainit pa sa mismong araw. Kaya nitong sunugin agad ang lahat ng bagay sa loob ng ilang kilometrong radius. Sa sobrang bilis, ang expansion ng bubble na ito ay lilikha ng isang nakamamatay na shockwave na dudurog sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura sa paligid. At hindi lang iyon, magpapakalat din ito ng apoy na napakabilis. Maaaring magdulot ng tinatawag na firestorm na kayang sumunog sa anumang makita at lumamon sa lahat ng nasa lupa. Pagkaraan ng mismong detonation, makikita natin ang mushroom cloud na parang halimaw na nakaluklok sa trono ng pagkawasak. Pero habang lumilipas ang ilang oras, nabubuo rin ang mas nakamamatay na ulap. Ang pinagsamang usok at abo na hihigop ng init at hangin dahil sa napakalakas at napakainit na sunog sa mga lungsod, kagubatan at bukirin, nabubuo ang sarili nitong microclimate at wind system. Parang candy na hinihipan pataas ang mainit na usok at hangin, hinihila nito papasok ang malamig na hangin mula sa paligid at dahil doon, mas lalong lumalakas ang apoy. Ang sunog ay pwedeng lumikha ng napakalaking pyrocumulonimbus cloud, isang ulap na may dalang ash, soot at aerosols na itinutulak pa itaas hanggang stratosphere. Sa normal na kalagayan, ang usok mula sa malalaking sunog ay pwedeng ma-wash out ng ulan. Pero kapag umabot na ito sa napakataas na bahagi ng atmosfera na lampas sa lugar kung saan nabubuo ang ulan, wala nang anumang weather system na makakatanggal ng soot. Ibig sabihin, maaaring manatili ito doon ng maraming taon. Kapag isang lungsod lang ang tinamaan, napakalaking trahedya na agad iyon. Ngunit malaki pa rin ang magiging epekto. Ang mas malaking problema ay kapag nangyari ang full-scale nuclear war, kung saan magpapakawala ang mga bansang nagtataglay ng nuclear weapons ng sabay-sabay. Halimbawa, libu-libong sandatang nuclear ang pasasabugin. Magdudulot ng daan-daang sabay-sabay na firestorms na maaring maglabas ng hanggang 150 milyong tonelada ng soot, isang napakalawak na volume na mailalarawan mo bilang isang dambuhalang cube na kasing laki ng isang mataas na skyscraper na puro abo at usok, diretso paakyat sa stratosphere. Sa loob ng ilang araw o linggo, unti-unting kakalat ang soot na ito sa matataas na bahagi ng atmosfera, sasala sa sikat ng araw bago pa ito makarating sa lupa, at sobrang babawasan ng liwanag na tumatama sa kapaligiran. Hindi ito tulad ng nasa science fiction movies kung saan biglang didilim ang kalangitan na parang gabi. Pero sapat na ang pagbabawas ng kahit kaunti lang na sikat ng araw para magdulot ng dramatic na pagbagsak ng temperatura. Lalo pa kapag mas kaunti ang sunlight na ang umaabot sa lupa. Biro mo kung kahapon ay normal pa ang panahon, ngayon ay bigla ang mararanasan ang nuclear winter. Ang temperatura ay babagsak, posibleng manatiling below freezing sa maraming lugar at magugulo ang natural na cycle ng mga panahon at klima. Siyempre, kung sobrang lamig at kulang na kulang ang sikat ng araw, kasunod nito ay magkakaroon ng malawakang kakapusan sa pagkain. Bakit? Dahil kumakain ng araw ang ating mga pananim, kailangan nila ng sapat na init at liwanag para lumago. Kung tuluyan ng mawawala ang normal na tagaraw, o biglang luminaw lang sandali pero nakapako pa rin sa lamig, hihina, mababawasan o tuluyan pang titigil ang produksyon ng mga pangunahing crops. Paano tayo magkakaroon ng sapat na pagkain? Isipin nyo, ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo ay nakatira sa mid-latitudes, isang rehiyon kung saan ideal ang temperatura hindi lang para sa atin, kundi pati na rin para sa mga tanim na kinakain na natin. Sa mga lugar na ito rin matatagpuan ang malalawak na bukirin tulad ng US Great Plains o ang mga lupain ng Ukraine na naging breadbasket ng daigdig. Dito kinukuha ang malaking bahagi ng trigo, mais, at iba pang staples na ipinapadala sa iba't ibang parte ng mundo. Pero kung biglang lumamig ng husto at halos hindi sumikat ang araw, maaari talagang walang anihing pagkain. Mahihinto ang produksyon sa mga pangunahing rehiyon at malaking bahagi ng supply ng pagkain ay mawawala. At huwag nating kalimutan na ang modernong agrikultura ay nakadepende sa makabagong supply chain ng mga pataba, pesticides, makinarya, langis at kuryente.
Kung nakaranas ng mga pag-atake ang mga bansang gumagawa ng pataba o nagre-refine ng langis, paano tayo magtatanim at mag-aani? Baka hindi na rin gumagana ang mga ports at infrastruktura para mag-transport ng mga kailangan pang sangkap. Kahit yung mga lugar na hindi direktang tinamaan ng bomba, pwedeng maapektuhan ng malawakang kakulangan sa merkado at pinsala sa ekonomiya. Sa loob lamang ng ilang linggo, pwedeng maubos ang nakaimbak nating pagkaing andiyan para sa pandaigdigang konsumo. Kapag mas marami ang tao kaysa sa nakukuhang calories, alam nating hindi ito kakayanin. At babagsak tayo sa malawakang tagutom. Bukod dyan, mainit na usapin sa science ngayong kung gaano katindi ang magiging nuclear winter. Nakasalalay ito kung ilang lungsod at kagubatan ang tutupukin ng talagang matitinding apoy, gaano karaming fuel tulad ng mga gusali, kahoy at iba pa ang tutupukin ng husto. Depende rin ito sa mga materyales ang kinatatayuan ng mga lungsod, anong panahon sa taon, kung tuyot ba ang paligid at kung gaano karami ang armas na pumutok. Ang isa lang na sigurado, kahit hindi forever ang nuclear winter, posibleng abutin ito ng hanggang 10 taon bago tuluyang humupa dahil kailangan mo ng kusang bumaba ang soot mula sa stratosphere. Ngunit sa 10 taon na iyon, matindi ang biglaang pagbabago sa klima at malamang ay hindi makasabay ang ecosystem, lalo na ang mga pananim na siyang pinanggagalingan ng pagkain. Sino-sino ang malamang na masapul nito? May dalawang pangunahing senaryo na binabantayan ng mga eksperto kapag pinag-uusapan ang nuclear war at ang posibleng nuclear winter. Una ay ang digmaang nuklear sa pagitan ng India at Pakistan at ikalawa ay ang digmaan sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Pati na rin ang banta kung sasali ang China na patuloy ding nagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal. Sa unang kaso, ito yung sinasabing maliit na digmaang nuklear gamit ay mga relatively low yield na armas. Hindi pa rin biro, maaari itong pumatay ng 27 milyong katao agad-agad. Ito pa lang, higit na sa bilang ng lahat ng namatay noong World War I. Ipakita man natin na mas mild ito kaysa sa mas malaking gera, maaari pa rin nitong sirain ang klima ng sapat para magdulot ng nuclear autumn at maapektuhan ang supply ng pagkain sa buong mundo. Sapat iyon para magdulot ng taggutom na pwedeng kumitil ng daan-daang milyong buhay. Lumalala pa ang eksenang ito kung mas malaki ang arsenal ng India at Pakistan. At totoo naman na pareho silang nasa arms race. Kung daan-daan ang pasabugin nilang warheads, marami ng syudad ang mawawala sa mapa. Posibleng umabot sa higit 100 milyong tao ang agad na masasawi at pwedeng bumagsak ng husto ang produksyon ng pagkain sa buong daigdig na aabot sa pagkawala ng kalahati ng kabuuang supply ng calories para sa buong sangkatauhan. Tinatayang posibleng 2 bilyong tao ang mamamatay sa gutom kapag nangyari ang ganitong sakuna. Isang tao sa bawat 4 na nabubuhay ngayon. Pero ang pinakadelikadong senaryo ay ang isang global war sa pagitan ng NATO kasama ang US at Russia o kaya ay pati na rin ang China na potensyal ding sumali. Sa sitwasyong ito, libu-libong nuclear weapons ang sabay-sabay nasasabog. Sa isang kalkulasyon, kung may 4,400 nuclear weapons ang pasasabugin, maaaring pumatay agad ng 360 milyong katao. Parang binagsakan natin ang mundo ng asteroid mula sa kalangitan, ngunit gawa ng tao mismo. Sa puntong ito, posibleng bumagsak ang global calorie production ng hanggang 90%. Ibig sabihin, halos lahat ng pinagtataniman ay hindi na magkakaroon ng ani. Dahil mataas ang posibilidad na ang mga bansang pinaka-producer ng ating pagkain, tulad ng US, Russia, China, ay lahat sangkot sa nuklear na labanan, basag ang supply chain, wasak ang infrastruktura, at siguradong magdudulot ito ng malawakang taggutom sa buong mundo. Ayon sa mga pagtataya, sa loob lamang ng 2 taon, posibleng umabot sa 5 bilyong tao ang mamatay dahil sa gutom. Iyong mga matitira, malamang ay mga nasa Southern Hemisphere na hindi direktang tinarget ng mga warhead at kung saan mas mild ang magiging nuclear winter. Posibleng may ilang bansa gaya ng Australia, New Zealand or Argentina na mas makaligtas ng bahagya dahil hindi sila nasabugan at posibleng patuloy pa rin ang livestock production na di gaanong naaapektuhan kumpara sa pagtatanim ng palay or trigo. Subalit baka magsara rin sila at mag-focus lamang sa sariling populasyon. Pwede ring magkaroon ng pangamba na pasukin sila ng mga bansang desperado sa pagkain. Hindi na natin alam kung gaano katagal ang magiging kaguluhan, pero tiyak na magiging lubhang magulo at napakaalanganin ng daigdig sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ng nuclear winter, kung ilang taon o dekada man yun tumagal, malamang ay babagal ng husto ang pagbangon ng sibilisasyon. Posibleng magbalik tayo sa primitibong pamumuhay. Maaari ring tanungin ng mga susunod na henerasyon kung mananatili pa ang kaalaman, kung gagawa pa ulit sila ng mga sandatang nakabura ng kanilang mga ninuno at ng kabias ng pinaghirapan nating itayo. Nakakatakot isipin, pero ito ang realidad. Isang senaryong huwag na huwag nating hahayaang mangyari. Kung may magagawa tayo ngayon para mabawasan ang panganib ng nuclear war, dapat natin iyong gawin. Maaari nating suportahan ang mga organisasyong may eksperto sa larangan na ito
o maging aktibo sa pag-aaral at pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa peligrong dala ng nuklear na armas. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa isang bansa o rehiyon, kung hindi sa buong daigdig na maaring masira nang wala tayong kalaban-laban kung di tayo magiging mapagmatsyag at responsable. Maraming salamat sa inyong oras at interes na makinig. Hanggang dito na lang muna at ingat palagi, mga kaibigan.